Listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor His ear too deaf to hear you for. It's your sins that have cut you off from God. Yung na nakakahadlang. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Diba? Hindi ka niya pakikinggan. Bakit? Eh, makasalanan nga eh. Kumbaga, masama eh. More than being a specific prayer to be repeated word for word, this so-called Lord's Prayer was meant to be an outline. Yun. And was given in response to a request from one of Jesus' disciples. Now it came to pass that one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Mababasa natin yan sa 11:1. What followed was Jesus' response to that request. So He said to them, when you pray, say. Yan, nalagay doon. Nagaya yung sa Matthew din po yan. Ano po? The problem with memorization is that once we learn the words, we often fail to consider what they mean. Diba? Eh, kabisado ng bibig eh. Hindi niya na alam yung sinasabi niya. And everyone who puts that goal first in his mind and heart will pray every day. In whatever words he is moved to use, for the very same thing Jesus said we should pray for the kingdom come. Napakahalaga po nung pakikipag-usap na ito na tamang pananalangin sa Diyos. Hindi tayo tinuruan na kabisaduhin, kaya nga doon sa iba, sa mga kabataan, binibigyan lang natin sila ng panimula. Meron akong sinulat dati na yun yung paraan ng unang panalangin, pero una lang yun. Hindi yun, kumbaga, dapat kabisaduhin ng yun na nga talaga, kasi pag ikaw ay marunong ng manalangin, pusa nang lalabas yan, manggagaling sa puso natin yung tunay na masarap na samyo ng panalangin. So sana po dito sa ating pag-aaral sa umagang ito na ipakilala natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sermon. Ano po? At napakalawak ng Sermon on the Mount na yan, pero meron siyang iba't ibang chapter. Ano po? Iba't ibang title pala. Kaya hindi nakaka-boring pakinggan. Sa susunod na linggo, kung lulubin ng Panginoon, ang susunod na title naman ay How to Fast. Ano, paano yung tinatawag na fasting? Bakit tayo hindi inutusan na mag-fasting? Bakit ang nag-utos sa atin yung doktor lang? Diba? Meron kayo mga tinatawag na intermittent fasting o kung anong fasting yan. So, salamat po muli sa inyong pakikinig mga kapatid. At muli lalaan natin ang oras na ito para sa paggunita sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay muling aawit na papuri para sa Kanya. Lead me to Calvary. Hindi natin si Brother Miko pagkatapos. King of my life. Ready? Sing. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn crown brow,
Isang pagpalang umaga po sa ating lahat at kayo papatuloy sa ating gawain sa pagpupulpulo ng tinapay at pagmamahal sa amin. Magbabasa na ilang talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29 at ito po ang sa amin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoon Jesus na gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaalaala sa akin. At gayon din naman at hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon at sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa dugo. Gawin niyo ito sa tuwing hindi magsisingaw sa pagkaalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin niyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o minanasalo ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao, kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay ang minanasalo. Sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo pong lahat para sa pagdalangin. Ang Diyos Ama ng mga Panginoon sa lahat, Panginoon, pinagulubos ng mga salamat sa likod pong magkakataon sa amin sa oras na ito, muli ay aming kalalahanin at natalaan ng alam sa Diyos Jesus ng Panginoon. Narito, Panginoon, hawak ng mga lingkod, ang atas ng buba sa sumusugulo sa dugo at ang tinapay ng libadura sa sumusugulo naman sa katawan. Dalangin namin, Panginoon, labas po sa mundo ang mga bagay ng ito at ang bawat isa po sa amin ang tatanggap. Ito ay pagkalupin po sa amin ang kapatawaran sa mga magkakasala at yun din ay palakasin ang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at dalangin sa mga lambuan ng anak na si Kristo Jesus at Pagkapulitas. Amen. Tatawag po tayo para sa pagkakabagan. Bugbasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo kaya lumutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Santo Linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpupod na magsimpan. Ayon sa kanilang ginhawa, kung huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehas